ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka tricycle driver sa Davao City dismayado tungod wala makadawat sa 5,000 pesos nga cash assistance. Kapin 1,400 ka mga motorela driver nakadawat og tag 7,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD ug Cagayan de Oro City LGU. Cagayan de Oro City Council nagdeklara og state of energy emergency. Quick Response Fund itabang sa apektadong sektor. Davao City IATF crisis. Nagpasa og pipila ka mga resolusyon agiglakang sa pagresponde sa krisis karon sa lana. Og usa ka SUV nga nagpatubil og moabot sa 7,000 pesos nga diesel sa El Salvador City misibat. Driver, nadakpan kaha? Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gi-release na ang cash assistance alang sa mga motorela drivers sa Cagayan de Oro City sugod karong adlaw. 5,000 pesos gikan sa DSWD ug 2,000 pesos gikan sa LGU ang nadawat sa mga driver. Samtang fuel subsidy alang sa mga taxi drivers sa Cagayan de Oro City gisugda na sa paghatag sa LTFRB 10. Ani ang dugang detalye. Human gianunsyo sa Cagayan de Oro City LGU nga mamahimo na makuha sa mga motorela driver ang ilang mga cash assistance. Gilayong midagsa ang mga motorela driver sa City Hall Quadrangle karong adlaw. Duha ka payout table ang gihanay sa LGU. Usa ka lamesa alang sa cash assistance sa DSWD nga ubos sa assistance to individual in crisis situation kun AIX nga nagkantidad og 5,000 pesos ug ang usa ka lamesa alang sa cash assistance gikan sa LGU nga 2,000 pesos. Nakadawat pa mi, na-increasean pa mi. Murag bintahan na lang yun. Sumala sa Cagayan de Oro City Information Office nga mukabat sa kapin 1,400 ka mga motorela driver ang makadawat sa ilang ayuda karong adlaw. Samtang gisugda na sab sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10 ang pag-apod-apod sa mga fuel subsidy nga alang sa taxi drivers sa Cagayan de Oro City. Apan dismayado ang pipila ka mga driver dihang wala ang ilang pangalan sa listahan sa LTFRB. Ang tikstan ra ko ni matagaan. Sud makaya na ako, wala ko GCash number. Cellphone number ako, nakapasa jud na tinuod. Mangulat ra ko no sa sunod nga, amot karon sa pa. Pagpasabot sa LTFRB 10 na 281 lang ka mga taxi driver ang anaa sa ilang listahan sa first batch. Apan kipasalig nila nga magpadayon ang payout sa fuel subsidy karong adlong Biyernes. Kinahanglan sab gyud nga mag-register sa e-wallet platform ang usa ka taxi driver tungod didto isulod ang ilang subsidiya nga 5,000 pesos base na sab sa nalatid sa gabayan sa LTFRB Central Office og Commission on Audit. No one will be left behind. Bahatagan sila tanan, GCash lang o Paymaya. So kung na sila problema sa GCash o Paymaya, mutabang man mi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Cagayan de Oro City gipailawom na sa state of energy emergency. Subay sa deklarasyon sa City Council, pinaagi niini mamahimong maggamit sa lokal nga kagamhanan ang Quick Response Fund aron itabang sa mga sektor nga apektado sa krisis nga epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Ano ang report ni Cyril Chavez? Aprobado na sa Cagayan de Oro City Council ang proposed resolution number 2026-203 o ang pagdeklara sa syudad ilawom sa state of energy emergency sugod Abril 7 ning tuiga hantod matapos ang krisis sa lana. Ilawom niini gilaraw nga magamit na sa syudad ang Quick Response Fund aron itabang sa mga sektor nga hilabihang apektado sa pagsaka sa presyo sa lana resulta sa kagubot sa Middle East. Nagmugna na sab og plano ang Energy Crisis Committee sa mga lakang aron makatabang sa mga Cagayanon. Will also give financial assistance to several sectors who are severely affected by this
present crisis. And as mentioned by the mayor during that flag raising ceremony, initially we are identifying three. First would be four. First would be the PWDs. Second would be the solo parents. Third would be the fishermen. Fisher Fox. And fourth, the fisher folks, and fourth would be the farmers. Apan labing prioridad sa financial assistance nga iapod-apod ang transport sector. Gilayon sab gisugdan sa syudad ang paghatag og hinabang sa mga motorela ug jeepney driver sa syudad. Tunaan pa sab sa komitiba kung malakip pa ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers sa syudad. We thought of putting them perhaps after the transport because the charge, there is no regulation as to the charges. We don't regulate. We regulate, the government regulates the fares insofar as public transportation is concerned. Anaa sa 124 million pesos nga quick response fund gikan sa 400 billion pesos nga calamity fund ang pwedeng magamit sa LGU. 2, 3, 4 months from now, kung naapaghihapon ang gera, simbako, ay daghan ang mawad-an og trabaho and others, no. Worst case scenario atong tanawon. That's why the plan should be in place para at least ma-prepare nato ang ato ang mga constituents. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Karong adlaw ang payout alang sa cash relief assistance sa DSWD alang sa mga kwalipikadong tricycle driver sa mga syudad sa Davao Region. Apan pipila ang nadismaya kay wala nahatagan. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sarah, dismayado ang pipila ka mga tricycle drivers kay pag abot nila sa payout center, wala ilahangalan sa master list. Hinuon ang DSWD 11 dunay pagpasabot niini. Atong Siron. Kanawagan mo muna og nung ta sa SSDO ta para mo sabot sa moha. Mo istorya sa moha nga kamong wala nga na appeal sa master list, pwede nimo muli para di mi mag-asa magulat pag diri ma'am. Para makapamasahiro pa mi. Tama ko ingon karon nga magpaabot lang pero wala sa mayon nga kung kano ka. Luoy kayo mi. Dismayado ang pipila ka tricycle drivers sa Davao City nga miadto sa Agdao Public Market para sa payout nga 5,000 nga cash relief assistance. Ilawom sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program sa DSWD. Millennium mangud daw sila sa wala sanglit wala sila sa listahan. Sumala sa CSWDO nga nagbase sila sa listahan nga gihatag sa Davao City Transport and Traffic Management Office. Kung wala mo na text directly sa CSWDO na kinsa karong naa diri kawala ng text ni CSWDO mubaba na lang ta kay i-verify mo ni CTK mo sa next batch. Sumala sa CSWDO ang 437 tricycle drivers sa Davao City nga anaa sa master list, gipahibalo pinaagi sa text. Ang problema, ang uban nakadawat og text apan wala sa master list. Karani mo ang cellphone. Gitiksan ko niya pagkatudri. Sa listahan wala. Gitiksan ko ma'am. Unsa daw ingon sa imo ha? Kuan na ma'am, second batch na daw mi. Wala mi sa master list. Wala lang mi ani ma'am. Giklaro sa DSWD 11 nga nagdepende lang sila sa listahan nga gihatag sa lokal nga paggamhanan nga nakakomply sa mga rekisitos. Expect talaga ako na may mga drivers na wala sa listahan na pupunta rito at magbabakasakali. Pero may guidelines tayo na solusunod. When it comes to text messages, hindi talaga namin masapit yan. Kasi nga, kami payout lang. Magpe-payout lang kami. When it comes to the information, maliwanag yan sa city government, sa LTFRB, na sila ang magpapaalam kung kailan ang payout, kailan ang venue ng nitong cash relief assistance. Sa mga wala makadawat karong adlaw, sumala sa DSWD, doon na matudpay laing hugna sa payout. Sara, ang giuna sa DSWD o payout kining mga tricycle drivers sa mga syudad, no, sa Davao Region. Ang mga tricycle drivers sa mga munisipyo karon matud pang April 16 iapod-apod, no, ang ilahang 5,000 pesos nga cash relief
assistance. Samtang sa ubang nga PUV drivers sama sa mga PUJ o kining taxi drivers una mahuman ng April ang ilahang schedule. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka SUV nga nagpa full tank sa usa ka gasolinahan sa El Salvador City ang wala mibayad ug misibat. Sakyanan naharang sa kapulisan sa Iligan City. Ano ang dugang detalye? Viral na karon sa social media ang post sa usa ka empleyado sa usa ka gasolinahan sa barangay Sinaloc sa El Salvador City, Misamis Oriental. Diin makita ang usa ka itom nga SUV nga nagpakarga og diesel sayo sa buntag niadtong adlawng Martes. Sumala sa uploader sa post nga full tank udulan 58 ka litro ang gipatubil sa maong driver. Apan diyang nahuman na kini og tubil, kalit kuno nga miarangkada ang maong sakyanan paingon sa direksyon sa Iligan City ug wala na mibayad sa kapin 7,000 pesos nga bayro nun. Akong gitawa wala gid sa naminaw. Pero gito sir kay akong kauban na kita gatawa ang sila sulod. Ilabihang kabalaka sa maong pump attendant nga basin og siya ang pataplon sa maong krudo. Butang nga dali siyang nagpa-blotter sa El Salvador City Police Station. Maayo na lang kay nakuhaan ang plaka sa sakyanan ug gilayong gi-alarm ang tanang police station sa kasikbit nga mga lugar. Pagkagabi naharang ang maong sakyanan sa Iligan City. Amo nakita ang katong registered owner. So sa iyahang answer allegation nga wala sa kabalo kay dili man siya nag-drive, kay padayban naman niya lain. So wala sa kabalo kung natubilan ana nababayaran ba o wala. Dugang pa sa PNP nga nagkasinabot na ang tag-iya sa maong sakyanan ug ang biktima nga pump attendant na viral na sab kuno ang mubalor sa 70,000 pesos nga krudo nga gipatubil sa driver sa maong sakyanan. Sa karon temporaryong girilis una ang sakyanan tungod wala pa man sab nagduso og formal nga reklamo ang tigdumala sa gasolinahan na ginakuhaan pa og pahayag. Ginakuhaan pa sab sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang tag-iya sa sakyanan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Ipila ka resolusyon ang gipasa sa gimugnang Davao City Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response o IATF crisis agiglakang sa pagresponde sa krisis. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, ginabawal una ang pagpahigayon og motorcade sa Davao City samtang parayon pang nakasinati og krisis sa lana. Kana ang usa sa mga resolusyon na giaprobahan sa gimugna nga Davao IATF crisis. Samtang ang ubang LGU sa Davao Region nagsugod na sab sa pang-apod-apod sa ilahang tabang nga bugas ngadto sa ilahang mga apektadong ginsakpan sa krisis. Sa unang meeting sa mga sakop sa Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response niadtong Lunes, tulo ka mga resolusyon ang giaprobahan. Lakip niini ang pag-awhag sa tarang opisina sa City Government of Davao nga ubsan ang ilang konsumo sa lana og 15%. Walay labot dinhi kadtong priority offices lakip kadtong sa emergency og health sectors. Disibas Kung maapektuhan ba? Dili. We have already said that during this time, mas kinahanglan siya sa mga tao. So magpadayon ang atong Davao City Bus. Temporaryo sab nagisuspende ang pag-issue og permits alang sa motorcades sa syudad samtang nagapadayon pa ang krisis sa lana. Lakip sa giaprobahang resolusyon ang pagsunod sa rekomendasyon sa City Planning and Development Office sa energy and efficiency conservation measures sa mga opisina sa city government. Nakaandam sa matud pa ang mga assistants gikan sa CSWDO. Ginaplastar pa ang guidelines alang sa mga sektor nga mahimong benepisyaryo. The CSWDO has a preposition, it's a food, non-food items. And they're also preparing na all the other forms of relief assistance for affected Davaoenos or Davaoenos who will be affected moving forward if magpadayon pa gyud ning ato ang kaning krisis.
Sa lungsod sa Santa Maria sa Davao Occidental, gisugdan na sa LGU ang pagpanghatag og 5 kilos nga bugas alang sa marginalized sector sa coastal barangay sa lungsod. Ana sa kapin 9,000 households ang nakadawat og bugas. Kiniagig tabang sa LGU aron maminosan ang kalisod sa mga residente tungod sa krisis. Sa Digos City, Davao del Sur, ugmang adlaw April 9, ang unang hugna sa distribusyon ug tag 5 kilos nga libreng bugas ug delata sa matag household sa 26 ka mga barangay. Alas 8 sa buntag sa barangay Lungag Gym ug alas 10 sa buntag sa barangay San Roque Gym. Sara, nanawagan sab ang City Government of Davao ngadto sa mga Davaoenyo ug galing dunay mga mahibalaan na suspected nga overcharging o hoarding sa mga establishmento, mamahimo kining i-report ngadto sa Davao City Reports Hotline o social media accounts no aron nga ilahang masubay ug ilahang maimbestigahan. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Subli nang nag-operate ang pipila ka mga gasolinahan sa Davao Region nga temporaryong nagsirado tungod sa kawadon sa supply. Sumala ni Police Major Catherine De La Rey ang tigpamaba sa Police Regional Office 11 sa nakuwang impormasyon sa GMA Super Radio Davao. Anaa na lang sa napulo ka gasolinahan ang nagpabiling sirado gikan sa unang na-monitor nga 16 niadtong bulan sa Marso. 5 niini gikan sa Davao City, 3 sa Davao del Norte ug 2 sa Davao Oriental. Sumala ni De La Rey ang subling pag-operate sa mga gasolinahan tungod sa pag-abot sa dugang supply sa petrolyo. Sa karon padayon nga mitabang ang kapulisan alang sa pagbantay sa industriya sa petrolyo sa riyon. Ilabi na nga padayon ang nasinating grabing pagsaka sa presyo sa lana. Patay ang usa ka backhoe operator human matrap sa midahiling nga yuta samtang nagkabkab og yuta sa Pulumulok, South Cotabato. Search and rescue operation sa biktima palisuray sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gamit ang PC, hinay-hinay nga napasaka sa mga rescuer ang lawas sa usa ka lalaki gikan sa halos 50 feet nga bangag sa usa ka farm sa barangay Silway 8, Pulumulok, South Cotabato, banda alas 2:30 Martes sa hapon. Kini human ang maong biktima kinsa backhoe operator ang natrap samtang nagkabkab og yuta sa maong lugar banda alas 9 pa sa buntag niadtong adlaw. Matod sa BFP Pulumulok, wala na'y panimuot og migahi na ang lawas sa biktima yang napalgan og na-retrieve. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Matod sa Pulumulok Municipal Police, nakadungog og kusog nga saba ang 45 anyos nga lalaking caretaker sa maong farm sa maong excavation feat niadtong tungura. Diyang gisusi, natabo na kini og yuta. Matod sa BFP Pulumulok, ang kahumok sa yuta ug kabugat sa kahoy mo'y posibleng hinungdan sa pagdahili sa yuta ug mitabon ngadto sa biktima. Murag tunnel pero open ang sa taas. So ni start ni sila og gab gikan sa taas pa ilalom nga ni create og murag bangin ba. So tungod sa kahumok sa yuta unya nakita na mo nganong natabunan jud siya naay isa ka punuan sa Madrid Cacao didto nga medyo dako mautong ni trigger nga mag landslide ang yuta padto sa iyaha. Palisuray sab ang pag-retrieve sa mong biktima sanglit na puno sa abog ang lugar ug gamay sab ang agianan. Sa karon, ginaimbestigahan pa sa PNP kung alang sa minahan o treasure hunting ang maong bangag nga gihimo. Ginakuhaan pa sab og pahayag ang kabanay sa biktima. Dunay pahimangno ang otoridad kalabot sa insidente. Paalala lang po sa pag meron po tayong ginagawa, lalo na sa paghuhukay, pwede po tayong kumuha ng kaukulang permit, nagpapatunay at nagpapaalam na may ginagawa kayo dyang excavation. At the same time, kailangan po na yung mga tauhan natin, consider po talaga ang safety first. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Tungod sa nagpadayong krisis, epekto sa sagunsong pagsaka sa presyo sa lana sa Cagayan de Oro City, temporaryong isuspinde sa LGU ang pagpatuman sa Local Public Transport Route Plan kon LPTRP sa syudad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa direktiba ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, suspendido una ang pagpatuman sa Local Public Transport Route Plan kon LPTRP sa syudad. Kini ang lakang sa LGU, epekto sa sagunsong pagminos sa mga public utility vehicle, partikular mga motorela o traditional o modern jeepney nga gabiyahe tungod sa kataas sa presyo sa lana. Kahinumduman,
Nga una pa man nahitabo ang kagubot sa Middle East, gipatuman sa RTA ang LPTRP o gipangdakop o gipangsita ang mga PUV nga wala gasubay sa ilang mga gitakdang ruta. Apan tungod sa kamino sa mga gabiyahe, dili na mapugnan sa LGU kung asa manguha og pasahero ang mga PUVs. Operator o ganatong drivers wa pa may increase niya burden man sa ila. Nga mo nang gi suspensa kay maski pag dili suspende magini sila gyapon manguan tungod sa kamahal sa krudo karon nga taon nila. Matod sa LGU, base silang pag-obserba, nagminos gyud ang mga PUVs nga gabiyahe sa syudad. Minosab ang mga pasahero nga gasakay, labi na sa mga motorela nga galatas sa sentrong bahin sa syudad. Sanglit sagad sa mga pasahero nga kaniadto mosakay og rela, karon nagabaktas na lang. Gi-identify tong mga ruta nga gamay ra gyud kay wala way nanagan mo tong gi-priority sa libreng sakay. Lugar na ang mga mission nga gihimo karon. Karong sagunso na ang pag-apod-apod og financial assistance ngadto sa mga apektadong drivers ug operators gikan sa pondo sa nasyonal ug lokal. Apan sayod ang LGU nga dili pagid kini paigo. Busa ginapangitaan pa nila guban pang paagi aron makatabang. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Misa ka na sabang presyo sa LPG sa Davao City karong bulana kung asa anaa sa kapin 1,700 pesos ang usa ka 11 kilogram nga tangke. Sa pagsunod pa lang sa bulan sa Abril, dakong usbaw sa presyo sa LPG ang gipatuman. Sa karon miabot na sa kapin 1,700 pesos ang presyo sa 11 kilogram nga tangke sa LPG, gikan sa 1,100 pesos ni adtong Marso. Gani miubos matud pa ang palit sa LPG karon sa Davao City. Sumala sa manindahay og LPG sa may MacArthur Highway sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao, sagad na lang sa mga namalit og LPG ang mga suki nga dunay karinderya. Hinungdan nga dunay mga tangke ang wala na nila ginasudlan tungod sa minus nga palit gawas pa sa mahal nga presyo. Dugang sab sa negosyante nga nabati na nila ang kalugi tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Samtang ang ubang konsumante mogamit na lang og uling sa pagluto. Sa karon wala pay pagsaka sa presyo sa uling sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ang dagko nga uling sa bagul mapalit sa 65 pesos per kilo, ang pino 60 pesos per kilo, ang uling nga kahoy 40 pesos ang kilo ang gagmay ug 45 pesos ang kilo sab sa dagko. Gikumpirma sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga nag-file sila og petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema subay sa nagapadayong impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Ang maong lakang gihimo aron mangita matud pa og katin-awan sa fundamental constitutional questions nga sa ilang tan-aw nagkinahanglan og hinanaling atensyon sa korte. Dugang pagpaklaro sa depensa, dili kini paglikay sa proseso. Pagsiguro kini sa mismong proseso nga nahisubay sa konstitusyon. Ang House dunay gahom sa paglusad og impeachment apan ang maong gahom dunay limitasyon. Midumili na ang depensa nga idetalye sa publiko ang maong hangyo ug magpaabot sila sa aksyon sa korte. Sa milabay nga semana, nagsumitisab og petisyon ang grupo sa independent lawyers ngadto sa Korte Suprema sa samang tumong. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa 28 anyos nga lalaking nang hold up sa Davao City. Sanglit, nakuhaan sab siya og illegal nga droga ug pusil. Nagbaktas sa University Avenue sa Huna Subdivision sa Davao City alauna Miyerkules sa kadlawon ang 60 anyos nga lalaking biktima dihang kalit siyang giduol sa 28 anyos nga lalaking sospek ug gipugos nga kuhaon ang iyang mga gamit. Sa kahadlok matud pa, nahatag sa biktima ang iyang cellphone. Maay na lang kay dunay miagi nga mga motorista og gitabangan og pugong nga makasibat ang sospek. Sa pagrekisa sa kapulisan, duna say nakuha gikan sa sospek nga mga sachet sa gituang shabu nga mobalor sa hapit 3,000 pesos ug ang .38 nga pusil. Patong-patong nga kaso at tubangon sa sospek nga walay pahayag. Ginakuhaan pa sabog pahayag ang biktima. Mahibaw na ang kaagi ni Bathalumang Halia sa Encantadia Chronicles Sangre, samtang dili na matago ni Zoe ang iyang gibati kang Andrew sa Never Say Die unyang gabi. Human miabot atol sa pakigsangka sa mga sangre sa mga tao ni Gargan si Bathalumang Halia, played by Miss Universe 2025 third runner-up and Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo,
mahibaw na karon ang iyang kaagi ug kung paunsa kini makatabang sa Encantadia. At angi sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 PM pagkahuman sa 24 oras. Samtang dili na makaya ni Zoe nga itago ang iyang gibati alang kang Andrew nga posibleng makadaot sa misyon nila Andrew ug Joey. Unsa ka ang mahitabo sa ilang plano nga fake couple nga strategy sa ilang padayong investigasyon sa drug queen nga si Delilah. At ang isa Never Say Die unyang 8:55 PM pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay bagyo nga ginomonitor karon ang pag-asa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahi kining nasiplatan 3,000 kilometers sa sidlakan sa northeastern Mindanao. Hinuon sa karon ubos pa ang tsansa nining makaapekto sa panahon sa nasud. Ridge sa high pressure area ang makaapekto sa northern ug central Luzon nga magdala og maayong panahon apan dunay gihapoy tsansa sa pag-ulan. Samtang localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula ug Caraga Region. Busang mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Nadanios ang atubangang bahin sa usa ka kan-anan sa Davao City human na banggaan sa usa ka minivan. Nakaalerto si Argil Relator. Nahanaw na ang glass wall sa atubangang bahin ni ining Japanese restaurant sa Ponciano, corner Palma Hill Street sa Davao City. Nabuak man gud ang glass human nga nabanggaan kini og minivan Miyerkules sa buntag. Nagbanaw sab sa sulod sa restaurant, sanglit lakip sa nabanggaan ang koneksyon sa tubig. Hinoon, gilayong miresponde ang mga personahe sa Davao City Water District. Sumala sa 65 anyos nga nagmaneho sa nakabanggang minivan. Na may uti kabing gawas diri sa kuan, ug din ako malikayan, igo siya. Mo to hili kay ko kay kuan man. Mo tanaw na ko hawan man, mo may nagkuan. Mo to kay ko sangit ko sa motor. Mo to inditso ko dire. Maayo na lang kay minor injury lang ang nahiaguman sa driver. Maayo na lang sab matud pa nga mibalhin og pwesto ang tulo ka mga customer nga unang naglingkod doon sa nadanyos nga glass wall. Hinoon sumala sa tagdumala sa maong restaurant nga midumili na nga miatubang sa kamera. Nagpatawag na sila og glass installer aron nga makabalik na dayon sila sa ilang operasyon. Kauban si Jojo Solartes sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Karuway preno ang pagsaka sa presyo sa lana, dunay discard tips aron makadaginot sa gasolina o diesel. Sumala sa usa ka automobile expert. Mas maayo kung sa buntag magpatubil kung kano sa mas solid ang fuel ug dili pulos fumes. Kung dunay budget, mas maayo nga magpa full tank na lang inay tagi-tagion ang pagpakarga. Naga-evaporate man gud daw ang fuel sa sulod sa tangke labi na kung duna pay space. Kung nagamaneho na chill ride lang, hinahinay sa pagpadagan ug likayan ang kalit nga pag-arangkada ug pagpreno. Alang sa mga sakyanan nga dunay aircon, okay na ang 22 hangtod 25 degrees lang. Importante sab nga kanunay anaa sa kondisyon ang sakyanan, sama sa sakto ang tire pressure ug regular ang pagpa-tune up ug change oil. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usabog uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.